Hello guys! Welcome back ulit sa ating channel. Mga ka-vlog-vlogan dyan, nandito na po ako ngayon sa Mindanao. Napapansin niyo ang aking mga video uploads ngayon ay tungkol dun sa biyahe namin mula Cavite, mula General Trias, Cavite, papuntang Bukidnon. Pero ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito ay isa sa mga importanteng bagay habang nagbabiyahe ka. Kasi kailangan natin ng pahinga. At kung napanood niyo na yung mga videos ko about sa biyahe namin, matatandaan na meron kaming dalang 7 animals, 7 alaga. Nagdala kami ng 4 na pusa, tapos 3 aso. So yung 4 na pusa namin, naka-cage sila, hinatid namin sa dalawang cages ang dala namin. Tapos nilagay namin sa gitna ng sasakyan, tapos may 3 aso na sa likod. At dala namin sasakyan ay Toyota Raze. So yun. Ngayon, nung nagbiyahe kami, isa sa mga consideration namin ay yung accommodation. Sana sila ay pet friendly dahil ang dami namin dalang hayop. So, yun yung ating pag-uusapan sa video na ito. So, bilang mga for parents, so doon sa biyahe namin, dinala namin lahat ng hayop namin mula Cavite papuntang Bukidnon. Isa sa mga consideration talaga is yung hotel or accommodation na pwedeng tumanggap ng mga animals, yung pet-friendly accommodation. Kasi haba ng biyahe mula Cavite papuntang Matnog, Sorsogon. So, sa biyahe namin, inabot kami ng 19 hours. Umalis kami ng 5 o'clock in the morning sa Cavite. Dumating kami ng Matnog, Sorsogon ng alas 10 or alas 11 na ng gabi. So, ganun kahaba yung biyahe namin dahil na-traffic kami sa bandang Quezon. Ang accommodation ay hinanap lang namin sa Google. Ang tawag na dito ay ang Villa Alfonso. So, ipapakita ko sa inyo kung nasaan ang Villa Alfonso. Ito yung Villa Alfonso, guys. Yan. So, kung mapapansin nyo dito sa baba, sa Google Maps, ito yung Mids Homestay. Ito yung Villa Alfonso. Ayan, kita nyo naman, di ba? Yung may tao. Ito, nandito siya. Ito yung itsura niya. So, kung mapapansin nyo dito sa maps, kita nyo dito, itong mga paliko-liko na to. Yan. Yung paliko-liko na yan, paakyat yan siya. Paakyat. Yan. Paakyat yan. So, ang Villa Alfonso, ito yung pinakatuktok ng paakyat. So, ito final na paakyat, tapos ayan, straight, tapos dire-diretso na. So, malapit lang siya dun sa paakyat na part. Tapos, ayan, bungad lang siya. So, ito yung paakyat na part. Paglabas mo dyan, ito yung likuan na part. Pagliko nyo dyan, ayan, unahan lang siya konti. Ito na yung Villa Alfonso. So, ito yung facade niya. Pakita ko rin sa inyo yung picture. So, yan yung facade niya. And then, itong Villa Alfonso, meron siyang 2 units. Unit A at Unit B. Pakita ko sa inyo yung itsura ng mga units. Ito siya. Ayan. So, kung makikita nyo, 2 unit siya. Meron siyang garahe. Meron siyang garahe. Pagpasok nyo, meron siyang garahe. Ayan. So, maluwag yung garahe niya. Maluwag. Kasya siguro dyan, mga 2 sasakyan pang na siguro kasya. Tapos, may grills siya. So, yan yung pintuan papasok ng unit. So, dahil closed off yung gate, safe na safe yung kung ano man yung nasa loob. So, kahit dito nyo ilagay yung mga hayop nyo, iwanan nyo yung mga animals nyo dyan, hindi sila basta-basta nakakalabas. So, since 2 units siya, ito yung makikita nyo sa pagitan ng 2 units. Yan. Itong harang na to, in between units, hanggang bewang lang to. Hanggang bewang siya. So, hindi siya all the way paakyat. So, magkakakitaan kayo dyan yung kung ano yung nasa loob. So, kung may tao din sa kabilang units, ayan, makikita niya sila tumatambay dun sa garage area. So, gano'n. But anyway, yan yung itsura ng loob. And nga pala, during our stay, hindi namin naipasok yung sasakyan namin. Kasi ito, pakita ko sa inyo yung picture ng facade. Dito kasi kami sa unit number 1. Ito, sa unit 1. Na kung mapapansin nyo, ito unit 1 na to masyadong pataas siya, paakyat. So, hindi na namin naipasok yung sasakyan kasi sumasabit siya
So, yung Toyota rin sumasabit siya dyan. Kaya hindi na nakyat. Kaya nasa street parking lang kami. Pero siguro kung dito kayo sa Unit 2, medyo mababa naman siya kumpara dito sa Unit 1. Siguro kasyang-kasya yan. Pero nagkataon dito sa Unit 1 kami, hindi na namin naipasok. Pero okay lang naman kasi kahit nasa gilid siya ng kalsada, sobrang luwag ng kalsada. Kahit dito ka lang sa tapat ng unit mag-park, safe naman din. Tsaka dito sa mga ibang gilid dyan, sa mga gilid-gilid dyan, minsan may mga nagpa-parking naman din dyan eh. So it's relatively safe. Tapos pagpasok nyo sa unit, ayan, meron kayong isang kama. I think this is a queen size bed. Yes, queen size bed siya. Tapos dyan sa ilalim, meron yung extra bed. Tapos meron din siyang CR, meron siyang shower. Wala nga lang hot and cold, pero may shower siya. Meron pala hot and cold. Meron pala siyang hot and cold shower. Wala nga lang siyang amenities like sabon, walang toiletries. Pero meron namang towel. Tapos meron namang, kumot, meron naman. Wala lang yung mga sabon, shampoo, toothpaste, toothbrush, wala yun. Ayun, meron siyang mga rice cooker, may initan ng tubig, may mga baso. So, okay naman. Tapos, aircon, of course, aircon. And may wifi. Yes, may wifi siya. Kung ano ka lang, kung naka-work from home ka, ang downside lang, wala siyang desk o work area. So, yun lang yung downside. Pero kung makikita niyo dito sa picture, sobrang luwag. Pakita ko rin sa inyo mamaya yung room tour na ginawa ko nung pagdating namin dito. So, anyway, etong pinto dito, papunta to sa labas at ito yung itsura ng labas. Para siyang outdoor eating area, para siyang dining, may dining table siya, may 6 na upuan. And then dito sa likod, meron din siyang sink dito sa gilid. Hindi lang siya makikita dyan sa picture, pero may sink dyan. Pakita ko sa inyo dun sa room tour mamaya. Tapos outdoor lang siya at maaliwalas, medyo mahangin at medyo safe naman. Pwede nyo iiwan dito yung mga aso ninyo kasi kami, pinasok namin yung mga animals namin, mga pets namin. Yung 4 na pusa na sa loob ng kwarto, yung 3 aso, dito lang namin sila pinatulog sa likod. Dito lang. Itong sa area na to, sa dining area na to. Safe naman siya, hindi naman sila tatalon dyan. Kasi ito, malalim kasi yung, diba itong harang, malalim kasi yan dyan. Hindi naman sila tatalon. Tapos tahimik kasi pwede naman sana dun sa garage kasi closed off naman yung garage, diba? Kaso ayaw naman pagstayhin dun yung mga dogs kasi nga, maingay, may mga trucks na dumadaan, mga bus, daming sasakyan. So baka hindi rin sila makatulog at makarest. Alam naman natin na mahaba yung biyahe, na stress din sila. So din sila sa likod matulog. So, yun. That's Villa Alfonso. It's very affordable. We only paid like 1,500 overnight. And nag-down payment lang kami ng 500 to secure our spot. Kasi ang nangyari dyan siguro mga 3 days yata, or 1 week before yung alis namin. Umalis kami is May 31 yung alis namin eh. So 1 week before that, saka kami nag-book. Kinontak namin yung contact number lang dun sa, nakita lang namin sa sa social media and sa Google. Pag-contact namin, very responsive sila and they asked us to give a down payment. 500 lang naman para lang ma-secure yung spot. So, down kami to GCash. And then, ayun, pagdating doon, ay during the time na nagbiyahe na kami, ayun, while on the road, kinokontak lang namin through text yung owner. And then, yun nga, pagdating doon, doon na yung instructions. I-reply naman niya sa inyo kung ano yung instructions para makapag-check-in kayo. Ayan, sobrang thankful kami din na hanap namin to. Very pet-friendly na place. And, yes, convenient din siya. Kasi malapit lang siya sa port. Kung titingnan nyo lang sa maps, medyo malayo siya sa port. Pero it's only like 2 to 3 minutes drive. So malapit lang talaga siya. So eto na guys, pakita ko na sa inyo yung room tour. And I highly suggest that you visit or you book Villa Alfonso pag meron kayong mga dalang pets pag tatawid kayo ng Visayas. So watch out for my next vlog kasi ang next leg natin ay nasa Visayas na tayo. Meron din kaming napagstayhan na pet-friendly din na accommodation sa Visayas. And
Again, imagine mo, 7 pets ang dala namin, 15 langgam kami. And then I have a third leg, a third accommodation na pet-friendly din sa Mindanao naman pagdating namin ng Surigao. So, that's it. Watch this room tour and see you on my next one. And when I say pet-friendly siya. Tanyo naman yan. Diba? Ayan. Yan yung cat namin. Pinakawala namin yung isa. Yung mga dogs namin nasa likod. So, eto, malaking wall lang siya. Ito may cabinet. Pasensyahan nyo na yung kalat ha. Talagang, ayan, may pagkain yan ng pusa. May small cabinet dyan. Ito, ayan, may mga gamit. Pero hindi na namin pinakialaman kung anong merong laman dyan. So, ayan. Siyempre, ayan, gamit namin yung nasa, diba? Ito, may ano siya, rice cooker, may cups, may initan ng tubig, may bowl. Tapos, ayan, may TV. Ayan yung TV niya. Ayan. Tapos, ito yung CR. Tapos, ito yung kama. Hindi ko na ipapakita yung kama. And then, syempre pa, kita yung pa ako. May aircon. So, maluwag naman siya, guys. Ayan, o. Sobrang luwag. Tapos, yung floors niya are actually, ayan, maluwag siya, maluwag. Ayan, o. Ayan. Ayan, iikot natin. Ay, masyadong mataas. Ayan. Iikot natin, ha. Ayan, yung kama. Ayan, magulo na yan, syempre, kasi. Ayan. Pansinin nyo yung floors. Ang floors ay concrete lang siya. As in, semento lang siya. Meron din siyang bed sa ilalim. Ayan. Ayan, makikita nyo yung isang pet namin na cat. Tapos, ito, may door leading sa labas. At, ito yung makikita nyo sa labas, guys. Ayan. So, parang dining siya. Ayan, kumain na kami ng Jollibee. Makalat na siya konti. Ayan yung mga pagkain ng animals namin. Ayan. So, open lang siya. Pero meron siyang sink sa labas. Ayan, o. Ito siya. May sink dito. Nagamit na namin yan. Ito yung mga kainan ng animals namin. So, ayan. May dining table dito sa labas. Tapos, it's dark out there. Open air kasi to. Ayan. So, very clean. Very clean. Very maluwag. Pasok na tayo. Ayan. So, it's very clean. Very maluwag. And ang cozy, ang warm ng blanket. As in, ang warm ng blanket nila. Kasi, ano ba tawag nito? Fleece? Ano ba tawag dito? Basta yun. Warm ng blanket. So, we're gonna stay overnight here. And then tomorrow, we'll go to Matnog Port, which is... Hello, good morning guys. So, nandito pa rin kami sa aming tinuluyang Airbnb dito sa Matnog, Sorsogon. And today is day 2 of our journey. Tatawid na kami ng dagat papuntang Visayas. So this is our last day here sa Luzon. And then later, nasa Visayas na kami. Now, dito ako ngayon sa labas. Pinakita ko sa inyo kagabi anong itsura ng parang dining dito sa labas. So ito lang yon. Kita nyo naman. Ay, kita nyo may dining table. Pero ito yung view. Yan. Tayo. Ito yung view niya dito sa likod. So, ayan. Maganda yung view. Tingnan nyo naman yung ayan, green na green. Ayan. Yan yung view dito sa likod. Tapos ayan, makikita nyo doon, may dumadaan doon ng mga sasakyan. Ewan ko kung mapapansin nyo doon. Diyan, may dadaan dyan ng mga sasakyan. Nakikita nyo. Mga bus, mga ganun. Ito, kabilang unit yan. So, merong kabilang unit. So, ito yung likod. Kita nyo naman. Ito yung other side. Yan. Ayan lang yung kalsada, guys. Oh. Yan. So, this is the casa, ano yun? Casa. Villa, I forgot the name. I'll tell you later. Medyo nakakalimutan ko. Villa Alfonso, ayun. Villa Alfonso dito sa Matnog, Sorsogon. So if you have pets, pwede sila dito sa likod. Kita nyo naman, kita ko sa inyo ulit.
Ayan oh. Ito yung likod, ang lawak ng likod oh. 'Di ba? Kita nyo? Ang lawak. Ayan. Ayan, yung likod. Ito. Maatras lang ako. Ayan. So, ayan yung pinto papuntang kwarto. So, yan yun. So, ganda ng view. Hindi maiinitan yung mga pets nyo. Hindi maiinitan. Kasi malilim siya. May puno pa ng mangga dito sa gilid. And then, wala lang masyadong hangin. Pero, the point is, hindi na masyadong mainit. So, yun. Maganda ang Villa Alfonso. So, if you're traveling to Visayas, Mindanao, and then dadaan kayo ng Matnog, Sorsogon, and if you wanna stay overnight, para lang, makapag-rest. So, I highly recommend staying here sa Villa Alfonso. So,